Rebellion na baka mag-ubi tong Black. And ipapunish nila yung ube. At ipapunish nila. Not gonna lie, you have to be honest here. Ang ganda ng decisions ng Rebellion dito sa draft na to. They've built up for yung tinatawag nating steady ramp-up potential para masuportahan yung Claude na maayos. Yep. Even if hirap ang team mo, never ka magsisisi na may Bene ka. Tama. Never ka magsisisi may Gord ka. Kasi parang sila may ginagawa. And now, speaking of the devil, nabanggit mo kanina, paano lumabas yung Florin? Sa Black pala. 100% win rate. Well, after one game. But let's see kung mapupull off to ng Blacklist. Because honestly, Blacklist, lineup nila, gusto nila na nakadikit. Rebellion has a strong lineup against a composition na gusto dumikit. This might not be as easy going for Blacklist. Not just in the early game, pero kung hindi close yung mid-game, makita natin yung ultra-defensive Blacklist. But we shall see. Mataas din yung tiwala ako kay Dominic sa kanyang XP lane times. Yeah. Wow. I think, nasanay na ako dito, hindi na ako nahilo. Nahilo pa rin. Wait lang, wow. Okay. I think, kapag nakuha na ng Blacklist yung mid-game spike nila, dapat sa lubsob. Dapat ipilit na nila. Yung ano, wag na steady lang. Todo atake na. Don't shy. Malaki buhay mo don't shy. Benedetta versus Tams para sa akin, Leo, ang magiging X-Factor matchup sa laban na to. Kung sino ang mas magiging presensya sa mapa, sino ang mas mararamdaman ng kalaban team. I mean, it's safe to say lamang na agad doon yung Bene. Mas mabilis gumalaw yun Pero, kapag dead lane na lang usapan, mahirap kalabanan yung Tams. Matagal ko din nakita to, by the way. This isn't a XP lane matchup na common in the past year. Oo. So ngayon lang ulit tumabalik. We've seen these two heroes pero not against each other. Oo. Magiging crucial dito talaga yung yung vengeance ni Dominic. Dahil nga sa mga basic attack, nilalabas dito ng Rebellion. Here we go. May massive. Sino ang unang Little Wonder mapupunta sa kamay ni Dominic. Dahan-dahan lang muna ang dalawang openan. Slowly but surely. Also, something to note, Brave Smite ang linalagay ngayon sa isang Tams. Going for that 5%, 6% heal every 6 seconds? Yep, bawat banat mo na may CC. Okay. Take note I'm gonna start doing this. Namimiss ko mag-Tams No, gana siya. At yung laro ngayon ni Dominic, agresibo siya sa lane. So medyo si Cars, nararamdaman niya na hindi ito masyadong magiging madali yung trabaho ng Benedetta ng fast clear ikot. Kasi si Dominic, kung hindi mag-ingat dito si Cars, baka mahahatak pa, tapos mabawasan siya. Rindo showing up himself. So alam na ng Rebellion, yung jungler ng Blacklist International ay nasa top. Dahil pagpatintero to si Cars It's hard intent para i-dodge yung mga talon. Oh, here we go. Okay, mahuli dito si Dominic. Ginamit na ang Vengeance, 4-stat. Wala pang level 4 ang Tams ng Blacklist. Scars, wala pa rin level 4. So both explainers still waiting for their ultimates. Pero magta-turtle dance na. 2 minutes in. Mauna ang Rebellion. Pero tatalan muna si Rindo. Good damage here. Dominic, boy pa. But just barely. I think he's gonna miss this card. Unless Asim! First blood! Pero Blacklist International, susubukan nila hanapan si Cars dito pero makakatakas siya na mabilis. So akala ni Dominic na hindi lalaban si Cars. Pero si Cars lumaban nga. First blood goes to them. And now the Turtle, dahil sa galaw na yon, ay mo pupunta muli sa Rebellion for the first one in the game. Diba? Hindi alam ni Dominic na si Cars batang may laban. Pipilit niya pala yun. So, with that said, very similar to Game 1. I'm gonna call it now. Very similar to Game 1 to start. Rebellion with a solid early game presence. It's up to Blacklist to find out kailan tayo apak ng clutch. Kailan natin sasabihin, stop being defensive. Sa lubsob tayo. Si Cars. Kung merong fans ng Rebellion nakikinig sa amin dito sa Tagalog mga stream. Filipino fans ng Rebellion. Filipino fans ng Rebellion. Sabihin niyo sa Rebellion, meron siya bagong nickname, Kid Bona. RTZ, go back in Rindo. Ay, masastan ni Rindo si RTZ. Makatakas pa siya. Akala ko si Suelo, inuulti yung sarili niyang teammate, pero sinusubukan lang niya talaga depensahan yun. At makakapag-BMI out doon si Maoai kasi muntikan na siya makakain ng crossbow of Tang. Galing sa isang 1-1. Vincent makakuha ng Little Wanderer. Reset for both teams. Nagkakat na ang dalawang XP laner topside.
Sorry, I'm still distracted by his new nickname, Kid Bona. Kid Bona! Kid Bona, hindi Ang ba batang yan may laban. yung pangalan ng ex-player ng Deus Volta, si Kid Bomba? Oo nga pala. May Kid Bo. Kung may Kid Bomba, may Kid Bona. Pareho silang ex-player. Oh, pareho nilang explain. Bottom lane, Owl, tatranan. Out is easy with the ultimate. Owl trying to look for the mark. Merong mark ka dito. Lapit ba dito ang Blacklist International? Moai. Si Moai ang nahanap at ginamit na kagad ang ultimate. The Mystic Gush. Galing sa Gord para hindi na makalapit ang mga miyembro ng Blacklist. And that's something we have to watch out for and what Blacklist has to watch out for. Pag gusto nila mag-dive, merong ultimate ng Gord na dapat nila iwasan. Galing. Both defensive and offensive ang pagkakagamit ng Mystic Gush. Suelo picks up the Necklace of Durance. So hindi na gano'ng kadali ang pag-frontline ni Dominic, ni Rindo, at ng pag-heal ni Kimpoy. 5 seconds bago mag-spawn ang Turtle. Unang makakapwesto dito ang Blacklist International. Kinukuha pa ni Vincent ng purple buff. Ginamit na ng ultimate ni Matilda. Ultimate God. No more circling eagle. For now. For now. Mabilis naman ang cooldown nito. Pero at this point, it's not gonna come back in time for this fight. Scars, grabe yung zona. Ginagawa niya dito. Petrify. Binuhos na lahat para hindi na makalapit ang Blacklist International sa Turtle. Will they try? Sabi, hindi na. What an effort by Cars. Siya mismo ang naghinto sa paglapit ng Blacklist. 100% turtle take rate para sa Rebellion ngayon. Kinoncede lahat ng Black and with very good reason. No? Alam naman ng Blacklist na hindi pa nila kaya lumaban. And already ang sagot nila, mag-rotate ka agad. Owl, doon ka na. Switch. Now, Blacklist with the lane switch. Tingnan natin kung makakahanap sila ng espasyo at farm para kay Owl doon sa top lane. Looking at the items sa 2 marksman, hindi naman ganun kalayo ang lamang or yung difference ng dalawa. Lapit lang. Yeah, ang may tunay na lead actually ay yung XP lane. So, ito si Cars, medyo nuggets niya na kaya niyan lamangan ng maaga si Dominic. But wait, top lane. Classic Blacklist International 4-man rotation doon sa top lane pagkatapos ng isang switch. Susubukan ng Rebellion Defense Hanyon, Audit ginamit ang Circling Eagle 2-man knockout but not much of a follow-up. Ginawa lang yun para madepensahan ang Torre at para mahinto unti ang farm ni Owl. Good defense by Rebellion. Ang ganda ng response nila habang sa opposite side naman ng mapa. Cutfest. Wait lang, tuloy. Lumipad din si Vincent pero masustansya ng isang Florent. There goes the crossbow of Tang Marks up. Pero kulang pa yan sa items at masyado makunan ang isang Fredrin. Ito naman ang gante ng Rebellion sa pag 4-man gank sa top lane para makabasag ng Torre. Vincent with the taunt. Cars palapit na. Makakatama ba siya ng malaking petrify? Tatamaan niya doon si Al pero makakatakas doon si Al. Sidestep. But that is gonna be Kimpoy going down. Ito naman ang pagbasok ni Rinto. Haji susubukan niya makatulong pero kailangan niya mag-back. Ito naman ang turn ng Blacklist pero konting poke lang. And that is Rebellion. Nakakakuha ng gold na espasyo sa top lane. That's the Rebellion, Ube. Kanina pa sila magkasama. Halos 2 minutes. Pinilit nila ngayon. Rotating towards mid naman. Tuloy ang laban. Blacklist International. Makakahold pa sila dito sa gitna. Mukhang hindi na. Rebellion. Binibilisan na nila ang ikot at ang laro kasi alam nila hindi pwede makapag-farm na maayos si Owl. So far, hindi pa nila nahihinto si Owl. Pero binibilisan lang nila ang sariling scaling nila. Ganito, 100% Turtles going over to Rebellion. Tama ka nga naman, Reptar. Hindi pa na rin napipigilan mag-farm si Owl. Hindi pa siya namamatay. Pero ito, hindi pa rin lumilipad si Owl. And that's almost the same thing. Hindi pa nakakalipad ang Owl. Baby Owl pa siya. Baby Owl pa. Pero pag umabot na yan sa point na sobrang taas na ng damage ng isang 1-1, makikita at mararamdaman ng Rebellion na might have been not the right move. Pero si Audit with a good cut. Kala ko nga, ikukomit niya ang Circling Eagle. Malapit naman dito si Suelo, pero mukhang hinihintay niya si Cars. Slow and steady, Rebellion. Akala ko mag-go doon. No, it's discipline. What Rebellion is showing now. And tama lang naman na disiplinado sila. Kasi alam nila lamang sila eh. This is their game to lose right now. Mid-game power spike. It's on them. They're waiting for it. And so far, Blacklist, super defensive play. Yeah, nakita ko dito parang mas confident ngayon ang Rebellion sa kanilang team fighting. So kahit umabot sa point
na kailangan to-meme fight ang Rebellion. Parang sinasabi nila, kaya natin to. Kahit may 1-1 yan. Vincent, nakita dito si Dominic. Using the jump to get away, pero mukhang bubuhusan na siya ng mga miyembro ng Rebellion. Haji with the Netherrealm para tulungan si Dominic, pero mahuhuli ang XP-laner ng Blacklist International. Rebellion, maghanap pa ba ng isa? Blacklist International says, no, tama na yan. Control lang muna tayo. Sinasacrifice Dominic ang sarili niya. They bought a lot of time, even spent so many ults para lang hindi ma-push, para lang hindi lumiit ang mapa ng Blacklist International. And this is a 3v3 down bottom. Kaya ba? Kaya ba depensahan ng Blacklist International? Vincent, knock up. Tinatamaan na siya dito ng Torre. Kailangan niya mag-back. Rindo, Haji, and Kim Poy. Grabe yung depensa ginawa nila doon sa gitna para hindi mabasag ang Torre doon. You know what? I think that's a win for Blacklist. Kasi pinilit nila yung Rebellion na mag-stay. Diba? That's an extra minute na hindi gumagawa ng ibang moves ang Rebellion on the map. And that's why nag-open up ang top lane. Owl able to push and farm up. Again, never pa siya napapatay. So this is better than nothing. Okay, Owl. Nag-recall siya pero nahinto ni Cars. Hindi ko commit ni Audi TZ na naman. Dahil sa Blacklist International, nakapwesto na sila dito sa Lord. Blacklist with a slight advantage pero Rebellion with a 2K gold lead. Yep, very small kill count in this almost 10-minute game. Sisimulan ni Vincent ang pagsayaw. Rebellion, alam nilang kailangan nila kontrolin yung mga urges nila na lumaban. Kasi alam nila lamang sila and they can wipe out Blacklist. But Blacklist, I'm thinking, what's the next move here? Dahan-dahan, Owl, picking the map. Haji, Rindo, backline dive by Rebellion. Susubukan na lang na Blacklist International makakuha ng kills dahil Rebellion nakuha na nila ang Lord at quick out. Rebellion, quick, clean, and decisive movements para makasecure ng mga objectives. So far, lahat ng mga major objectives sa laro napunta sa Rebellion. Yun ang kailangan nilang galawan, Reptar. Yeah. Their tournament life depends on every move, every decision they make. Magkamali lang silang isa dito. Kilala ko Blacklist eh. Ipapunish nila yan kung makahanap sila ng window of opportunity. So far, good news for Indonesian fans. Hindi pa nagkakamali ang Rebellion. Yeah, you can see here, nagagamit talaga nila ng maayos yung kanilang Matilda pick. Dahil sa mas mabilis na ikot at saka sa mas mabilis na ikot rin ng isang Benedetta, kaya feeling na parang reactive ngayon yung Blacklist kasi nauuna lagi ang Rebellion, which, again, yun talaga yung strength ng lineup nila, yun yung lakas nila. That's right. At ginagawa lang nila ang trabaho nila. Owl has the crossbow of Tag Marks. Oh, pero he walks into the trap. Magagamit na niya ba? Hindi pa. Vincent, Cars, everything. There goes the crossbow of Tag. Lalaban ng Blacklist International. Pero yung ultimate na sway low, hininto ang paglapit at ang paglaban ng Blacklist International. May lilipad pa ba? Audi TZ thinking about it, but wala pala. Nakakuldaan pa ang kanyang Circling Eagle. Habang ang Rebellion, ang gold laner na si Moai ay pinush ang Torre sa gitna. Parang OPM pala from the 2000s and 2010s yung nangyayari dito. Super Ingo, lilipad daw para sa'yo versus Ikot-Ikot lang. One of my favorite Sarah G songs. Sarah G ba yun? Yes. Okay. Is that not Sarah G? Blacklist International. G pa sila, depensahan to. Rebellion, pag G sila, lumaban, sinusubukan na nila. And there goes a massive Netherrealm galing in kay Kapitan Haji para tulungan ng mga miyembro ng Blacklist International. Walang mapapatumba ang Rebellion at may mga Torre pa sa base. Ang Blacklist, clutch na clutch ang Netherrealm ni Haji. That was close. Sayang, kulang ng damage ang Blacklist. That could have been an amazing punish underneath that tier 1. Blacklist, right now, they're hoping for this game to extend. Gusto nila siguro, huwag silang mabutas after this next Lord coming up in about 40 seconds. Kung kaya nilang gawin yon, may chance pa. And again, good news, hindi pa namamatay si Owl. Yeah. But still, bad news, hindi rin nakakapatay si Owl. Cars, highest gold earner, Rindo, binanggad doon si Moai. Haji with a pull! Mapipick up pa nila yung gold laner ng Rebellion pero makaka-blazing the wet at takas si Moai. Blacklist International, susubukan nila makahanap ng kill dito. Nasa delikadong posisyon sila pero si Al meron na siyang marks para sa crossbow of Tang. Rebellion nag-back off. A surprise play by Rindo and Haji. Partida, wala si Dominic doon. That was a 4v5 that could have gone Blacklist's way. So nakita natin, meron ng hype trailer ang pwedeng mangyari para sa Blacklist when they get their items right. Teaser. Yun na yun. Yun, si Owl, meron na siyang Malefic Roar. So mag-iingat ang Rebellion doon.
Dalawang XP laner. Nagbubukas lang ng space sa bottom lane. Ouch. Akit na sila. The poke damage coming in from the Gord. Masyado mataas. 30k. Lord Dance. Swallow is real. Lamang ang Rebellion dito. Makihila ni Vincent. Moai from a front line. Pero joke lang. BMI out. Here we see Owl. Ang tapang ni Owl Rindo. Makakanap ng talon. Kailangan mag-fight dito ng Blacklist International kasi si Cars ay nag-split doon sa bottom lane. The minion waves are coming in. Hintayin na ata nila ang XP laner ng Rebellion. Alam ba nila na nandyan si Cars? Kailangan nila hanapin. May kutob dyan si Kimpoy. Iniwasan niya ang full combo at damage ng isang Benedetta. Pero sobrang sakit ang damage ni Cars para sa roamer ng Blacklist International. Kailangan ng Blacklist yung heal na yon. LDTC na paggamit na ng Flicker. Papasok doon si Cars. Masyado maaga ata na force ng Electro final blow. Pero yung Lord ng Rebellion na mapupunta sa Rebellion unless Blacklist International makahanap ng milagro. Makahanap ng steal! Rindo! To the wall! The Red 3! Nahanap nga ng Blacklist ang Milagro and Rindo. Clutch with the Red 3. And then, Cars fall. That's the first big kill na pwede natin ibigay kay Owl. Actually, yun yung unang kill ni Owl this whole game. And it came right after Rindo stole the Lord. Or nauna yata yung kill tapos Lord. Anyways, Blacklist on the map. Blacklist making moves. Kung kala mo disiplinado at patient ang Rebellion, panoorin mo yung ginawa ng Blacklist in that last minute. Sobrang sinetap nila yung sayaw. At ngayon, sila naman ang lamang. Sila naman ang nagme-make ng play. Confidence by Blacklist. Indo. Meron kaming Rindo. Blacklist International. Susubukan nila mag-push para makakuha ng Torre, makakuha pa ng resources. Tignan mo si Owl nagpo-front na. Yan ang isang 1-1 na alam mataas na ang damage niya. Moai, BMI out. Windtalker para kay Owl. The damage is there. Condition unlocked. Para sa Blacklist International Rebellion ngayon ang dumidepensa. Grabe itong galawan ni Owl. Yung pagharap niya bilang 1-1 tapos kala mo hindi siya marksman. Oo. I mean, meron tayong Filipino Savage, meron tayong Golden Standard, pero the Golden Boy. The Golden Boy. The Golden Boy, ganyan na laruan niya. Look at his items right now. I think he's on his way to an immortality. That's the only thing this could be, right? Yeah. Immortality. Just for safety. Para kung ma-pop man siya, pwede pa rin siya bumawi. Yeah, that's an extra defensive item. Meanwhile, habol naman dito ni Moai ay damage. He wants that damage for Rebellion. The only defensive item na meron siya ay binenta niya. Yep. Binenta niya yung Wind of Nature. He had that just a moment ago. Well, nagamit niya and then it's on cooldown. He can just juggle again. Okay. So juggle lang. Lalo nang medyo clear naman yung mapa, pwede siya mag-rotate. It's easier for him to farm kumpara mo naman kay Owl na kailangan niya protect ang sarili niya. Lord coming up in about a minute and nabawi ng Blacklist via that Lord 2K. Kaya lumiit na rin yung lead ng Rebellion. This is as even as it gets. Job's not finished. At this point, better execution wins the game. May lamang ng isang Torre ang Rebellion. At doon sila pupwesto kasi kutob nila. Doon lalaban ng Blacklist International. Rindo ginamit na ang Retribution slow to force reactions from Rebellion. Swift movements ang ginagalaw ng Blacklist. Punta sa top. Tapos mamaya, meron magmamanage sa bottom. Reset, rinse and repeat. And it's because of their pseudo cross-map play. Their almost universal presence via the heal from the Florin that makes them do this. Kaya okay lang. Kaya naman nagtataka, parang ang tapang ni Dominic, parang ang tapang ni Owl. It's because maganda yung sila with Kimpoy. Don't forget. Kimpoy got you. Si Kuya Kimpoy. Blacklist International. Let's see. Will that focusing mark be enough? Konting damage. At this point, 6%. Malaki yun, ha? Extra 6% damage. Ano yun? Exponential yun. Oh, lalo na kung nag-scale ka na. I mean, full item build na rin si Owl ngayon. Baka malason dito yung Rebellion sa focusing mark na yan. Yun na natin. Lord Dance, nasimulan na ni Rindo. Hihila siya. Slightly lamang. Top lane. Cut fest between the two XP laners, Dominic versus Cars. So ngayon, Rebellion, talagang bumagal sila. Yeah. Hindi na sila kasing confident or as easy to call for fights as kanina. DTZ, kinamit na ng Circling Eagle, getting vision. Nakita na 4 na miyembro ng Blacklist International. That's gonna be a bit more confidence by Rebellion para lumaban. Wow! Takes a lot of damage. Down to almost 30% ang gold laner ng Blacklist. So konting reset ang kailangan gawin dito ng Black. Just repositioning at hintay para makapag-heal onti si Owl. Yep, hindi na steal niya na. Salamat, Haskloss.
And now they're topped up again, ready for another fight. Rebellion naman ang lamang ngayon with the pull. Lord Dance, tuloy pa rin. Si Cars naghahanap ng magandang gank. Yun yung hinintay niya. And that is Dominic with a deeper cut into the bottom lane. Para may onting lamang sila. Trying to force a reaction. Ito na, si Audi TZ. At saka si Moai, nagpakita na doon. Nakita na ni Dominic. Alam na ng Blacklist International. Are they gonna try to rush the Lord? Dominic trying to buy as much time as he can. May immortality ba siya? Ginamit na niya ang vengeance, ang kunat ng isang Tam. Sinusubukan niya para makapag-buy time lang. Ito na ang opening ng Rebellion para makabalik sa Lord. Andito si Cars. Ginamit na ang Petrify. That's a massive move. Electro final blow. Sino makakakuha? It goes to Rindo. Pero ito yung Blazing. The Well pumasok si Moai. Medyo out of position si Haji. Na-split out siya. Owl. Sinusubukan niya pero mahuhuli naman siya. Dalawang miyembro ng Blacklist ayaw na wala. Haji and Kimpoy trying to stay alive. Rindo na huli. At ang surprise turnaround galing sa Rebellion. And that is an evolved Lord scored by the Filipino squad. And because of that, yung mapa, napabayaan ng Rebellion. Naka-buy time si Dominic mo, what, 20 seconds? Versus 3 members of Rebellion. Kaya naman ngayon, given, siguro hindi makakapag-take advantage ang Blacklist sa Lord na to. But it's better than nothing. I'd say, equal lang yung naging trade nila. 2 heroes for this Lord. Yeah, at least it's something. Audi TZ trying to pop the immortality, pero no, mariretain pa ng Rebellion. A key item, Brock, para sa kanila. Blacklist International. I take it back. 3 heroes pala yung nawala doon. Nauna lang si Dominic. So far, better than conceding the Lord to Rebellion. At the same time, yun nga. So, nabalik lang tayo sa sitwasyon kanina where it is still anyone's ball game. Pero malaking problema talaga yung isang toring lamang ng Rebellion doon sa top lane. Alright, here we go. The tension rises. Siyempre, kailangan natin ayusin ang experience ng ating mga athletes. So ayusin mo natin to. Let's let them breathe. And let's talk about where we are now. Lamang sa Torres, slightly, ang Rebellion. Pero yung waves ng Blacklist, mas empowered. Yeah. Tsaka nakita rin natin sa mga team fight na medyo iniban ni Moai yung approach nila. And of course, Rebellion, hindi lang sa iniba. Na-realize nila na hindi naman natin kailangan mag-obvious front to back eh. Manggaling tayo sa mga weird angles. Si Cars, nakita na natin yun. Pero now, nakita natin si Moai, nag-weird angle na din, which is good for Rebellion and bad news for Blacklist considering the fact that, again, kung ikaw ay isang lineup na merong Faramis, alam na ano yung pwesto na gusto niyo. So in that scenario, sorpresa talaga ang kailangan. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagnood ng ating MPLI, the One Esports MPL Invitational 2023. Ito ang huling laban ng araw na to. 1-0. Lamang ang Blacklist International kontra sa huling representative ng Indonesia, ang Rebellion. Ito yung recap natin. We're getting close to 20 minutes. So isang segundo na lang, 20 minutes na lang. Low kill score game. Labanan ng Microhan at Macrohan ang nakikita natin sa laban na to. And right now, we're just trying to troubleshoot. Of course, dyan sa Jakarta, Indonesia. Tech thing para sa Blacklist International. Nakita nyo dyan si Coach Bonchan. And of course, maraming salamat sa ating mga marshals sa pag-handle ng mga problema ng mga players natin, ng ating mga atleta. Saludo sa inyong lahat. Kamusta naman kayo dyan? Sana okay lang kayo. Nintay lang natin maayos ang problema na to. And of course, we want to say thank our official partner, Hello Panda. Kung hindi pa kayo nakabili ng Hello Panda pagkatapos ng ilang araw at ilang beses narinig nyo ang team song ng Hello Panda, hindi ko na alam. Just go get it already. Worth it naman. Sarap naman ng Hello Panda. Blacklist International. Can they make a comeback out of this in terms of getting more control into the map? Again, may isang torrent lamang ang Rebellion. Leo. Nasa grocery ako kanina. I just came from there now. Ang bilis. Kasi nakita ko na naghahanap ka na ibang flavors. They only really have chocolate right now. Really? Sa kakabenta na, sa kakaplug natin ng Hello Panda, people started buying milk. Oh, wow. Gumana. We have influence. Now the world knows milk is the best flavor. Oh, it is.
Nakita ko nga lang yun eh. Nakita ko lang sa ating virtual versions ng... Yan. Sa virtual set natin, parating meron. Parating merong milk. Nakita ko na mayroong milk kasi, GG na to. Ito na yun. Ito na yun, best flavor na to. Lahat naman masarap, pero ito na yung the best. Alam mo yung the best? Ano? We're down to a minute. At least. Minimum. I mean, max, I think. Ito na, wait lang. Game na. Alright, we're back in the game. Alright, look at Owl. Sobrang focused. Who wouldn't be in this scenario? Ang huling hope Ay! ng Indonesia. Ito mo yun? Bloodwings? Item pickup. Yes, look at that shield. Big. Massive. Para sa isang Fire Mist, of course, mga burst. Well, just in general, yung damage na nilalabas ng Rebellion. So parang gets rin na Haji with that itemization, parang sobrang importante ko sa teamfight natin. Yep, look at that. That's a big shield. It's based on your magic power eh. If full magic build siya. Parang isang combo ata ng... hindi naman full combo. Sabihin natin yung first skill, isang basic attack, ma-absorb ng shield na yan. Hindi siya ganong katakot kay Cars now. Oo. Hindi na siya mape-pressure. Hindi na. Parang, at lalaki din yung opportunity niya, yung window of opportunity niya, na gamitin yung yung Nether Realm. Yes, yung margin of error. Yung margin of error. Yung tipong kahit sabihin natin, mapulado na si Haji, malaki yung chance na makakapag-Nether Realm siya. Oo. Just to save him and the rest of the team. Kasi madami nang nalabas na skill ang Rebellion. Exactly. Yun. Good itemization by Kapitan. Not the first time in MPLI we actually saw a Bloodwings build. Oo. May mga sitwasyon na rin earlier in the group stage and in the playoffs na parang pasok.